the Bible said, you know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with the power, and how he went about doing good and healing all who were oppressed by the evil, for God was with him. In Acts 10, verse 38. Glory to God. Mga kapatid, ito na po ang panahon. Tanggapin po natin ang banal na presensya ng ating banal Espiritu Santo. Amen. Glory to God. Batiin mo muna ang iyong katabi ng happy birthday. Happy birthday. Yung may ngiti sa labi. Hallelujah. Happy birthday! Come on, church. Let's do the dance with the Spirit of the Lord. Amen. Church on fire. Woo! Hallelujah. Amen. Amen. The Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably Something will. very good. Something very good. Something good is going on around here. There's a light. There is a light that shines to make the darkness disappear. Power at work, there's nothing to fear. Something very good. Very good. Something good is going on around here. This is the church on fire. This is a Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' Let name. fire burn. Let fire burn in every heart to light the way to defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church. This is a church on fire. The Holy Spirit's here. The Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around There's a here. light. There is a light that shines to make the dark disappear. Power at work, but there's nothing to fear. Something very good. Something good is going on around here. This is a church on fire. This is a Holy Spirit. We have flame. burning We have a desire burning desire to lift up Jesus' name. Jesus' name. Let fire burn. Let fire burn in every heart to light the way to defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church. This is a church on fire. The church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn. Let fire burn in every heart to light the way to defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is the church on fire. This is the church on fire. This is a Holy Spirit flame. We have burning We have a desire burning desire to lift up Jesus' name. Jesus' name. Let fire burn. Let fire burn in every heart to light the way to defeat the dark. Let the flame of love burn This is a higher. church. This is a church. This is a church on fire. Let fire burn. Let fire burn in every heart to light the way to defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. Let fire burn. Let fire burn in every heart to light the way to defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. Woo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise God! Amen. Hallelujah. Kung saan ang Espiritu ng ating Diyos ay nag-aapoy, ito din ay dumarating sa tag-ulan. Amen. Naniniwala po ba kayo, church? Amen. Amen. Hallelujah. Sa ating buhay, kagaya ng akin noon, bago pa man ako'y nabuksan ng pinto papunta ng Hong Kong, ako po'y nakaranas ng matinding mga pagsubok. Ang aking mga plano hindi natupad. Ang aking mga pangarap ay gumuho.
Dahil sa aking pag-alala at worriness, ang pain at hurt na alang ang aking iniisip, hindi kumilos ang banal na Espiritu. Ngunit nung isinuko ko ang lahat, kumilos ang Panginoon. Naramdaman ko ang comfort niya. Naramdaman ko na bumukas ang kalangitan. Naramdaman ko na siya isang kaibigan. Naniniwala po ba kayo, church? Hallelujah. Kaya sa patuloy nating pagpupuri, ating banal na Espiritu, huwag po tayong mag-alinlangan dahil in the silence, siya ay nagsasalita, nangungusap sa atin. Kaya patuloy tayong magpuri, tawagin siya kung kailangan natin. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Give you glory and praise, oh God. Holy Spirit, Rain down, rain down, oh Comforter and friend. How we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down. my comforter. Oh, Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. No eye has seen, No eye has seen, no ear, no ear has heard, no mind can know. no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over your church and over your life. Holy Spirit, rain down, rain down. Comforter. Oh, Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall. Let your
God be the glory. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit. Ikaw ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Purihin ka at luwalhatiin ang iyong banal at dakilang pangalan. Hallelujah, Hallelujah. Made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the praise
Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan, niluluwalhati ang iyong banal at dakilang pangalan sa biyaya ng buhay na kaloob mo sa amin ngayon at pagtitipon na ito, Ama, biyaya ng pagtitipon sa iyong pangalan upang patuloy kami, Amang, makalapit sa trono ng iyong biyaya. Maialay sa iyo ang papurit pagsambang nararapat sa iyo lamang magpakailanpaman at patuloy na dumaloy sa amin, O Diyos, ang mga pagpapalang iyong ipinangako. Dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang Espiritu mo suguin poon, tanan sa aming buhay ay iyong baguhin. Sa ngalan ni Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, liitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lumina siya ang lasoya sa Hirap man at ginawa, purihin ang Panginoon, Panginoon. si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging pag-asa. Hallelujah, 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 Purihin natin ang Panginoon, malakas na papuri sa buhay na Diyos. At ang ating pagsaluhan, ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula sa aklat ng mga gawa. Kabanata po ay 11, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo naman naglago sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa dumating sa Epeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo
ng sumampalataya kayo. Hindi po tugon nila. Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan anila. Sinabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Ito po ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang Panginoong Hesus sa salita niyang ating napakinggan ngayon. Ang hina ng papuri. Kanina, ang sabi po doon sa ating atugunan sa panalangin kanina, Espiritu mo'y suguin, poon, tanay inyong baguhin. Amen. At ito yung ating hangarin at magiging dalangin ngayon, na ang banal na Espiritu ay bumaba sa atin lahat at baguhin. Amen. Baguhin niya ang dapat baguhin sa buhay po natin. Nang ang buhay meron tayo na itinatalaga po sa Diyos ay buhay na patuloy na kalugdan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Handa ba kayong pabago sa Diyos? Sinong handang pabago? Ayan. Bago na pero kailangan pa rin baguhin. Amen. Sa susunod na linggo, magdala kayo ng walis tingting. Hindi isang bugkos. Isang piraso lang, isang tingting lang. Isang tingting lang, pagsasama-samahin natin yan pagdating dito. Ilan yung dadalhin? O, isa lang. Amen? Sige, dadalhin nyo ba yan sa linggo? Sino magdadala niyan? Magdadala kayo niyan? O, lahat na magdadala niyan, pwede nang maupo. Muli, isa mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang tinatawag natin na kung saan, mga kapatid, ay araw ng Pentecost. Itong ginugunita natin nung araw na yan ay bumaba ang banal na Espiritu sa mga alagad ng Diyos, sa mga taong nananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Na ang pagbaba ng banal na Espiritu ay katuparan sa pangako ng ating Panginoong Hesukristo na susuguin niya pag alis niya dito sa daigdig na ito, susuguin niya sa mga alagad ang banal na Espiritu na siyang kanilang magiging patnubay, kanilang makakasama at ang Espiritu na siyang magiging tagapagturo natin lahat. Amen? At para makarating yan sa atin, ang sabi nga po ay kinakailangan umalis muna ang Panginoong Hesus. Kaya noong nakaraang linggo, ginunita po natin yung pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Amen? Para na sa linggong ito ay bumaba sa atin ang Espiritong ipinangako po ng Diyos. Ang sabi po, yan yung araw na isinilang ang simbahan ng Diyos. Amen? Yan yung araw na isinilang ang iglesia ng Diyos o ang simbahan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon mga kapatid, sa Panginoong Hesus, noon, nagpagawa ang Diyos ng templo kay Solomon. Amen. Inihayag ito, pinalano ito ni David sa buhay niya, na ang Diyos na ito ay igawa niya ng templo, ng magiging tahanan sa daigdig po na ito. At natupad ang lahat ng iyan sa panahon ni Haring Solomon.
na ang templo po ay mayroong tinatawag na dako ng kabanal-banalan. Dakong kabanal-banalan at doon sa dako pong iyon, naruroon ang presensya ng Diyos. Doon namamalagi, doon nananahan sa dakong iyon ang presensya po ni Yahweh. Ngayon, taon-taon may pumapasok doon na kung saan ay isang saserdote para mag-alay. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, noong ang ating Panginoon ay narito na sa daigdig na ito, nung siya'y pumarito, nagkatawan tao ang ating Panginoong Jesucristo, may winika ang Panginoong Jesus na ang sabi niya, magtatayo din ako ng templo. Amen? At ang yung templong itatayo ko, ang sabi niya, itatayo ko yan sa loob ng 3 araw. Amen? Sa loob ng 3 araw, na sabi po ng marami nung sandali na yan, ilang taon, mahigit 40 taon itinayo yung templo na iyan, pero ang sabi ng Panginoong Hesus, yung kanyang templong itatayo niya lang sa loob ng 3 araw. At walang ibang tinutukoy dyan ng Panginoong Hesus, kundi ang kanyang katawan, yung kanyang muling pagkabuhay. Amen. Ang sabi dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata po ay 17 at talata po ay 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po, ang Diyos ay hindi nananahan sa templong gawa ng tao. Amen? Hindi po siya doon nananahan. Kasi alam naman natin, minsan pag sinabing templong gawa ng tao, madalas ang nananahan ay kasalanan. Amen. Pero kapag templong gawa ng Diyos, ang nananahan ay kabanalan ng Diyos. Amen. Ang presensya po ng Diyos, ang kaninningan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag iyan gawa ng tao, pagmamay-ari iyan ng tao. Amen. Pero kapag gawa iyan ng Diyos, pagmamay-ari iyan ng Diyos. Kaya kapag ang templo na yan ay gawa po ng Diyos, ibig sabihin, siya ang mag-iingat sa templong iyan dahil kanya iyan. Amen? Ang templong iyan ay nasa kamay ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang templong iyan, pagmamay-ari niya, ibig sabihin, naririyan yung kanyang pangalan. Amen? Kasi minsan may mga pagmamay-ari ang taong sinasabi pagmamay-ari ko yan, pero hindi naman nakapangalan sa kanya. Di po ba? Pero ang tunay na pagmamay-ari, kung saan ay mismo nakapangalan o naroroon ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Ngayon po, ano yung templo na gawa ng Diyos? Ang sabi diyan sa sulat po ni San Pablo sa unang Korinto, kabanata po ay 3, at talata po ay 16, ang sabi po, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Amen? Templo ng Diyos. Hindi nyo ba alam na kayo ang templo na yan? Ang sabi po. Ang sabi sa talata 18 ay ganito, huwag kayong, o sa talata 11, hindi ba ninyo, ayon dito sa sulat ni Pablo sa unang Korinto, kabanata 6, talata ay 11, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Amen? Yung ating katawan, yan po yung gawa ng kamay ng Diyos. Amen? Yan yung gawa ng kamay ng Diyos. Ang Diyos hindi nananahan sa templong gawa ng tao,
kundi ang Diyos ay ginananahan sa templong gawa ng kamay ng Diyos. At sino yung templo na iyan? Ang sabi po, ikaw ang templong iyan. Sabihin mo sa katabi mo, sister, ikaw ang templo ng Diyos. Naniniwala ba siya na templo siya ng Diyos? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kung ikaw ang templo na iyan na tinutukoy po ng Diyos, yung templong iyan, iingatan ng Diyos. Ang templong iyan ay nasa kamay iyan ng Diyos. Kaya ang sabi po, tungkulin ng Diyos na ingatan ang templong likha niya. Ako ang may likha sa iyo, kaya tungkulin ko na ikaw ay iligtas at laging kalingain. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na habang ang templong iyan na gawa ng Diyos ay pinananahanan niya, amen, naririyan siya, iingatan niya iyan. Lahat ng ikagaganda ng templong iyan, ibibigay niya. Amen. Para lalong gumanda ang templong iyan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, gumaganda ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. Paano itinatatag ng Diyos ang kanyang templo? Paano niya itinatatag iyan? Itinatayo ang templo na ang Diyos ang siyang may gawa. Ang sabi po dito, sa sulat ni Pablo sa aklat po ng Efeso, kabanata po 1 at talata po ay 13, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, kabanata po 1 at talata po ay 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Purihin natin ang ating Hesus Kristo. Ang sabi po dyan, ang templo ng Diyos, itinatayo niya, itinatatag niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mabuting balita. Amen? Sa pamamagitan ng mabuting balita. At sino po yung templong iyan? Yan yung templo na naniniwala na si Hesus Kristo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Amen. Naniniwala at nananalig na si Hesus Kristo ang salita ng Diyos na siyang nagkatawan tao. Kaya ang lahat ng nananalig sa ating Panginoong Hesus Kristo, kung paanong sinabi ng Panginoong Hesus Kristo na siya yung templo ng Diyos, yung katawan niya ay templo ng Diyos na itatayo niya sa loob ng 3 araw, ang bawat nanalig sa ating Panginoong Hesus Kristo ay nagiging kaisa ng katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Nagiging kaisa, nagiging anak tayo po ng Diyos na kung saan bilang anak ng Diyos, tayo ang kanyang pinananahanan sa daigdig na ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yan po yung templo na itinatag ng Diyos na kung saan nananalig at nananampalataya. Nananalig at nananampalataya na si Hesus Kristo'y namatay at muling binuhay ng Diyos. Amen? Na ang sabi ang sino mang manalig at manampalataya na si Hesus Kristo'y Panginoon at buong pusong ipapahayag ng kanyang labi na si Kristo'y namatay at muling nabuhay, ang tao na yan ay maliligtas at yan ang taong tunay na templo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin natin ang ating Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, sabihin mo, sister, brother, ligtas ka na ba? Anong sagot niya? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yan po mga kapatid na kung saan, dahil po dyan sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesus Kristo,
tayong mga iniligtas ni Kristo ang siyang nagiging templo ng Diyos sa daigdig po na ito. Amen? Pangalawa, ang templo ng Diyos ay na kanyang itinayo ay pinananahanan ng kanyang Espiritu. Amen. Pinananahanan ng Espiritu ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito po, sa ating binasa kanina sa Aklat ng Gawa, may mga alagad na nasumpungan si Pablo nung siya'y pumunta sa Epeso, mga alagad. Amen? Subalit nung tanong ni Pablo, kung sila po ay tumanggap ng banal na Espiritu nung sila'y manalig, amen, nung sila'y manalig, ang sabi nila, hindi namin alam. Amen? Niwala kaming narinig o nagturo sa amin na merong Espiritu Santo na kinakailangan namin tanggapin. Amen? Kaya ang sabi po dyan ni Pablo, saan kayo nabautismuhan? Sabi nila, sa bautismo ni Juan Bautista, mga alagad ni Juan Bautista. Amen? Subalit sabi ni Pablo sa kanila, di ba sinabi ni Juan Bautista na matapos kayo bautismuhan bilang tanda ng paglilinis sa inyong kasalanan, kilanlin nyo yung kasunod niya. At walang iba kundi si Jesucristo. Amen? Nang sa ganon, tanggapin nyo ang banal na Espiritu. Amen? Kaya nung oras na yan, nung malaman nilang kinakailangan tanggapin si Kristo, tinanggap nila at nagpabautismo sila sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya diyan po natin matatanaw mga kapatid na naglilingkod pero wala ang Espiritu. Ano kaya no? Di po ba? Maglilingkod tayo kay Lord, pero wala sa atin yung Espiritu niya. Amen? Paglilingkod pa rin, di po ba? Pero maari may kulang. Maari may kulang kasi bakit? Kung paglilingkod yan na wala sa atin ang Espiritu, paglilingkod iyan na nakabatay lang sa ating nais, sa ating gusto. Hindi sa panuntunan ng Diyos na kung saan dinadala tayo ng banal na Espiritu, inahayag sa atin ng banal na Espiritu kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? At doon po natin ibinabatay yung ating paglilingkod. Kung wala sa atin ang banal na Espiritu, parang bara-barabay lang yan. Na paglilingkod, amen? Isang paglilingkod na maari hindi makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Pero para sa atin, paglilingkod po yon, pero may kulang. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po dyan, ang tunay po na templo ng Diyos, ito po yung templong itinatag ng Diyos na kung saan kinakasihan ng Espiritu ng Diyos bilang palatandaan na siya'y hinirang ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hinirang ka ng Diyos. Di ba nakakatuwang pakinggan na ikaw ay hinirang ng Diyos? Amen? Hindi ka man kapanipaniwala sa mga taong sa paligid mo. Minsan hindi ka man mapagkatiwalaan ng mga tao sa paligid mo, pero ang Diyos may tiwala sa iyo. Amen? Siya nagtitiwala po sa atin. Kaya tayo po'y hinirang ng Diyos. Na sa tingin ng tao, wala tayong magagawa, pero sa Diyos, alam niya, magiging kagamit-gamit ka. Ang isang katulad mo, magbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Magbibigay sa Kanya ng karangalan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pinatungan ng kamay ni Pablo, tapos bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Amen. Naniniwala ba kayo nang mapatungan ng kamay nyo ay kakasihan ng banal na Espiritu? Sabihin mo sa katabi mo, sister, siguraduhin mo lang ha. Talagang Espiritu ni Lord andyan dyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Diba? Talagang banal yan ng Espiritu kasi tayong lahat na nanalig ay nilinis na ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Para mapanahanan ng Kanyang banal na Espiritu. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Ang templo po ay buhay. Ang templo po ay buhay. Bakit buhay? Kasi
Buhay ang Diyos na nananahan. Amen? Kaya ang sabi po diyan, nung ang mga alagad na ito ay mapatungan ni Pablo ng kamay, ang mga alagad ay nagpuri po sa Diyos. Kung ano po nangyari nung panahon ng Pentecost po, na ang mga alagad ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos at sabi diyan, nagpuri sila sa Diyos sa iba't ibang wika. Amen? Yung lahat na nakarinig sa kanila, sabi po ng mga nakarinig, yan yung salita namin sa Ilocos, Diba? Ganyan kami magpuri po sa Diyos. Puro mga taga-Batangas iyan. Di po ba? Maririnig, pupurot mga taga-Batangas yan. Bakit mga papuring Bisaya ang naririnig sa kanila? Di po ba? Iba't ibang salita na kung saan iisang kahulugan, puro parangal, pagluluwalhati, papurit, pagsamba sa isang tunay at buhay na Diyos. Amen. Na nung kasihan po sila, makita natin dyan, nagkaroon sila ng buhay. Buhay na kung saan, buhay na nagpupuri sa Diyos. Amen? Siguro dati hindi nila ito nagagawa. Amen? Bilang lingkod, bilang alagad, siguro baka hindi nila nagagawa yung ganun dati na magpupuri sila sa Diyos. Sandali po na yan. Ganyan din naman tayo nung araw, di ba? Tama ho ba yun? Noong araw naman, nagsisimba tayo. Lingkod din tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos, binyagan po tayo. Pero sa kabila ng pagiging binyagan natin noon, wala naman tayong buhay na nagpupuri sa Diyos. Amen? Sumisigaw tayo noon, hindi naman para kay Lord, para sa tao. Yung palakpak natin noon, hindi naman para kay Lord, para sa tao. Di po ba? Na kahit ngayon, tingnan ka man ng tao, sabi sa isang awitin, sabihin man nila, ako'y baliw. Amen? Susunod pa rin ako sa iyo. Di po ba? Na ngayon, mga kapatid, maging mukhang baliw ka man sa paningin ng mundo pong ito, pero kung alam mo ang ginagawa mo para kay Kristo, para sa iyo, isang marangal na gawain iyan ng isang taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. At ang sabi po diyan, nung sumaka nila na ang banal na Espiritu, nagpahayag sila ng salita ng Diyos. Nagpahayag sila ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Ang salita ng Diyos, ang dala niya sa atin ay buhay. Amen. Kaya dyan mo makikita na ang tunay na templo po ng Diyos, taglay niya ang buhay na galing po sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mahaba pa oras natin kasi sabi nila hanggang alas 4 ako. Okay lang, makinig lang kayo. Amen. Diyan lang kayo, dito lang ako. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagmamay-ari ng Diyos kasi may tatak niya. Di po ba? Dahil sa banal Espiritu ay sumasayo, ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Templo ka ng ating Diyos. Ngayon mga kapatid, sa ating Jesucristo, yung templo pong iyan mga kapatid, ay kinakailangan manatiling mananahan diyan ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kasi pagdating ng panahon, kapag wala diyan ang templo, ang Espiritu Santo, ang templo pong iyan ay hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi yan tatanggapin. Biro mo, naglilingkod tayo kay Lord, tapos wala sa atin ang banal na Espiritu, na ang sabi po dyan sa sulat po ni Pablo, kabanata po ay 4 sa aklat ng Epeso, kabanata po ay 30, ang sabi po, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Amen? Ang sabi po, huwag yung bigyan ng pighati kasi yan ang tatak ng Diyos, yan ang palatandaan ng Diyos na ikaw ay niligtas na ng Diyos at ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen? Kaya kinakailangan, huwag mong bigyan ng pighati
ang banal na Espiritu. Amen? Namimigati ang banal na Espiritu. Ang sabi po, hindi yan mamamalagi sa templong iyan. Aalis yung banal na Espiritu sa templong iyan. Kaya ang sabi po dyan, para manatili iyan, ang sabi po, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag nang kayo mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Amen? Kapag pinananahanan ang tao ng banal na Espiritu, wala na ito sa kanya. Amen? Hindi mo na maririnig sa kanya yung salitang galit, bunga ng galit. Hindi mo na maririnig sa kanya yung mga salitang masasakit. Amen? Hindi mo na maririnig sa tao na ito na kapag tumatawid ka sa kalsada, masagasaan ka sana. Hindi po ba? Wala na po yan sa tao pong iyan, mga kapatid. Bagkus po, ang mamumutawi sa labi ng taong iyan ay mga salitang pagpapala sa buhay ng taong nakakarinig. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang sabi po ay ang ganito. Sinasabi po, dapat ganito ang maghari po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kanina sa pasimula ng misa, ang sinabi ni Father po, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan magpatawad. Amen? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, may kapangyarihan ka para magpatawad. Huwag ka na magalit sa akin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Ito po yung kapangyarihang taglay po natin. Amen. Ibinigay po ang sabi po, ang taong kinakasihan ng banal na Espiritu ay mabait, maawain. Sarap pakinggan, di po ba? Yan ang tunay na nagahari sa templo ng Diyos. Kabaitan. Ang tao na yan ay nagiging maawain. Pag ang tao maawain, matulungin. Di po ba? Marunong makinig. Ano? Minsan, kapag pinagsasabihan ako ng sister wife ko, sinasabi ko sa sister wife ko, kasi minsan sasabihin niyan sa akin kapag nakikinig ng preaching ko, sasabihin niyan, hindi ako ginaganahan. Hindi ako ginaganahan makinig. Sabi niya. Minsan, nangingiti lang ako. Minsan, mangangatwiran pa ako. Sasabihin ko, talagang ganyan naman. Wala naman talagang propetang kinikilala sa sariling bayan. Di ba? Wala naman talagang propetang pinapakinggan sa sariling bayan. Minsan, sasabihin ng aking sister wife ko, sabi niya sa akin, yan, ganyan ka. Hindi ka marunong makinig. Amen? Narinig niyo po? Ganyan ka na, hindi ka na marunong makinig kapag ikaw pinaalalahanan. Amen? Kapag hindi na marunong makinig, pag pinaalalahanan, sa tingin nyo, pinanahanan pa ng banal na Espiritu? Di po ba? Kasi hindi na marunong makinig, hindi na tumatanggap ng pagtutuwid, hindi na tumatanggap ng pagpuna. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, yan ang trabaho niya sa atin. Amen? Ituwid tayo sa ating pagkakamali na minsan yung Espiritu na yan wala sa iyo, naroroon sa iba na gusto niya na kung saan yung taong iyan gamitin para sa iyo upang na kung saan muling makabalik sa iyo ang banal na Espiritu sa kabila na kung saan ay kinakailangan maituwid muna natin ang ating pagkakamali. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ayaw niyang umalis po sa atin. Amen? Ayaw niya na kung saan iwan po tayo. Kaya minsan, kapag wala dyan sa buhay natin, dahil may ginagawa tayo minsan na hindi tama, gumagamit siya ng ibang tao. Amen? Para paalalahanan tayo nang sa ganon yung ating pagkakamali ay mahingi natin ng tawad. Tama ho ba yun?
Mahingi natin ang tawad nang sa ganon muli makapanumbalik sa atin ang banal na Espiritu. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. May sinabi po si Haring David sa sa aklat ng awit, kabanata po ay 27 talata ay 4. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kayawi hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya'y matamo. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po ni Haring David, nais kong mamalagi sa templo para makita ko yung kagandahan ng Diyos. Saan naroon yung kagandahan ng Diyos? Nasa templo. Amen. Yun ang nais po, yun ang hangarin ni ni David, ni Haring David po na malagi para makita yung kagandahan ng Diyos. At yung patnubay niya ng Diyos ay mata mo. Pag sinabing patnubay ng Diyos, ang pagsasama ng Diyos. Amen. Ang pagsasama ng Diyos. Kasi kung hindi mo siya kasama, paano yung patnubay? Wala dyan sa iyo. Amen. Kinakailangan, kung patnubay niyang hinahangad mo na ang Diyos na ito ay ating makasama. Gusto niya makita yung kagandahan sa templo. Ang kagandahan meron ang Diyos naroroon sa templo. Nung si Moises po tanggapin ang tapyas na bato na nakasulat, ang utos ng Diyos, nagningning si Moises. Amen? Nagningning yung mukha niya, pero tinakpan iyon ni Moises kasi ayaw niya makita na ang paglipas ng kaningningang iyon, ayaw niya makita ng mga tao. Amen? Subalit may sinasabi po rito mga kapatid, na yung kagandahang nais ni Haring David mapagmasdan sa templo po ng Diyos, ay tunay mapagmamasdan lang talaga iyan sa templo po ng Diyos. Amen? Ang sabi po dyan sa sulat ni Pablo, sa pangalawang Korinto, kabanata po ay 3 talata ay 17, itong sinasabi, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayon naalis na ang talukbong sa ating mukha. Tayong lahat ang nagiging kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang bumabago ng ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Yung templong iyon, nakikita ni David ang kagandahan. Yung kaningningan, mayroon kay Moises, lumipas. Pero yung templong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi lumilipas ang kaningningan. Amen. Lalong nahahayag sa Kanya ang kaningningan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po rito, ang kaningningan na ito na galing sa Espiritu, amen, na siyang Panginoon, ang siya pong nagbibigay sa atin ng kaningningan hanggang sa makita sa atin ang tunay na larawan ni Hesukristo. Amen. Ito ang nais ng Diyos sa buhay natin. Nais niya na ang Espiritu na to ang manahan sa bawat isa po sa atin na ang kaningningan ng Diyos ay makita sa iyo. Makita sa bawat isa sa atin. Na siyang nagpapatibay, amen. Sabi ni Father kanina, siyang nagpapatatag ng simbahan ng Diyos. Amen. Na iisang simbahan sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang bawat isa sa atin, tinataglay natin ang kaningningan ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Yung kaningningan na pinagmamasdan ni Haring David sa templo, ngayon mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, nakikita na yan sa iyo. Amen? Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako papayag na kung saan yung kaningningan na yan na pinagmamasdan mo ay manatili sa lugar na ito, kundi ang kaningningan na yan, ilalagay ko yan
sa tunay na templong gawa ng Diyos at pinananahanan ng ating Diyos. Pinananahanan ng Kanyang Espiritu at ikaw ang templong iyan. Amen. Ikaw ang templong iyan. Na sa tuwing pinagmamasdan ng Diyos sa daigdig na to, ang sabi, ang paningin ng Diyos sa tao'y hindi niya inaalis. Ito'y nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Bakit? Kasi ikaw ang nagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Habang pinagmamasdan kanya sa daigdig na to, natatanaw niya yung kaningningang iyan. Amen. Ang kaningningang iyan na nais ng Diyos, huwag yan mawala sa atin sa pamamagitan ng pamamalagi ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Sabihin mo, I love you, Lord. Mahal niyo ba ang Panginoon? Sambahin po natin ang Diyos. Hallelujah. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice. I lift my voice to worship you. Worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I will lift my voice. I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Once again, let's sing I love you. I love you, Lord. Lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Make me a sweet sound. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Make me a sweet O sound. purihin to, Diyos. Hallelujah. Sweet God. sound in
Hallelujah. 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 Oh, purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Yahweh. Luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ang iyong pangalan, Yahweh. Sambahin ka, O Panginoong Jesucristo. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Ibuhos mo sa amin, Lord, ang iyong kapangyarihan. Kung paano mo, Ama, ipinagkalob ang banal na Espiritu sa iyong mga alagad ng araw ng Pentecost. Ama, dalangin namin ang mga dilang apoy na yan, ang iyong banal na Espiritu sa anyo ng dilang apoy, muli mong ibaba sa amin sa lugar nito, Diyos. Muli mong ipagkalob, Ama, sa bawat nagkakatipon ngayon sa dako na ito sa iyong pangalan, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Yes, Lord. Fall afresh on me. Ibuhos mo sa amin, Ama, ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu na magpapagaling sa amin dakilang Diyos. Satisfy my needs. Espiritu mong papawi ng lahat ng kabigatan sa aming buhay. Ipagkalob mo dakilang El Shaddai. Ipagkalob mo sa amin ang banal mong Espiritu, Diyos, na papawi ng mga kalungkutan, kahapisan na aming nararanasan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, fall afresh on me. Once again, come, Holy Spirit. Come, Holy Patuloy niyong buksan ang puso niyo para sa banal na Fall Espiritu. afresh on me. Fall afresh on Ito ang kailangan natin lahat sa panahon pong ito. power, Lord. Ang patnubay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na gagapi ng anumang kasamaan mayroon sa buhay ng bawat tao, sa buhay po natin. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Me whole. Give me strength to make Bigyan mo siyang pansin ngayon sa buhay mo. come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit Yes, Lord. on me. Hallelujah. Pour out your Ibuhos mo sa amin, Panginoong Yesus, ang iyong kapangyarihan. spirit. Ibuhos mo sa amin, Ama, ang iyong kapangyarihan ngayon. Pour out your spirit, oh God. Pour out your spirit. Pour out Gapiin mo, banal na Espiritu. Gapiin mo ang anumang gawa ng kadiliman sa aming buhay. Gapiin mo, Diyos. Gapiin mo ng iyong kapangyarihan, Ama. Gapiin mo, banal na Espiritu, ang anumang gawa ng kadiliman sa buhay po namin. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit.
karamdaman na gawa ng kadiliman sa buhay po ng tao. Your Spirit. Tanggapin mo ang banal na Espiritu magpapagaling sa iyo. Pour out your Spirit. Tanggapin mo ang banal na Espiritu na siyang gagabay sa iyo tungo sa tagumpay ng buhay mo. Spirit move. Hallelujah, hallelujah. Spirit move. Yes, Lord. In your Hallelujah. temple. Spirit move in my life. Spirit move. I am calling. I am calling. Spirit move. I am here. Spirit move in your temple. Manahan ka sa puso namin. Manahan ka sa puso namin. Manahan ka sa puso namin. I am calling. Hallelujah. I am Hallelujah. calling. Spirit move. Come on. Ask the Spirit to move. Spirit move in your temple. Spirit move in my life. In my life. Spirit move. I am calling. Spirit move. I am here. Spirit move. Spirit move. In your temple. In your temple. Spirit Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. in my life. Spirit move. I am calling. Spirit move. I am here. Spirit move. I am here. Spirit move. I am here. Spirit move. Spirit move. I am here. Spirit move. Harapin mo yung katabi mo. Holy Spirit, Holy Spirit, Spirit move, I am here. Hallelujah. Oo, purihin ka, O Diyos. Oh, let the Spirit move in this place. Bahiran mo ng langis sa noo yung katabi mo. At sabihin mo sa Kanya, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Sumaiyo ang Espiritu Santo ngayon. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat. Pagpalain mo ang bawat isa na tumanggap ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Jesus. Ang pangako mong pagsasama, O Diyos, ang sang patuloy malagi po sa bawat isa po sa amin. Huwag mong iwan ang bawat isa na tumanggap ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Jesus. Dalangin ko po, pagpalain mo ang kanilang buhay. Mula ulo hanggang talampakan, pawiin mo, O Panginoong Yesus, ang anumang sanhi ng karamdaman sa kanilang katawan. Mapawi ang lahat ng sanhi ng karamdaman sa kanilang katawan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At patuloy mo, Panginoong Yesus, biyayaan ang aming mga kapatid na ito. Patuloy na magandang kalusugan, kalakasan, dakilang El Shaddai. Maging ang aming mga kapatid na wala dito na may karamdaman ngayon. O Diyos, dalangin namin ang kagalingan. Si Nanay Rose, O Diyos, dalangin namin ang kagalingan ngayon, kalakasan, ipagkaloob mo sa Kanya. Sa sino mang workers na wala dito, Lord, dalangin namin ngayon, dumaloy sa kanila ang biyayang ibinagkakaloob mo dito, Ama, ang biyaya ng kagalingan, kalakasan, dakilang El Shaddai, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Pagpalain mo ang mga kamay na yan, O Diyos, na ang sino mang mahipo na mga kamay na yan, Ama, mapagpala ang buhay, Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng gagawin ng mga kamay na yan, O Diyos, ay patuloy mo ipagkaloob ang tagumpay, dakilang El Shaddai. At sa mga kamay na yan, ipagkaloob mo, Diyos, ang mga pagpapalang maibabahagi nila, O Diyos, sa kanilang kapwa, dakilang El Shaddai, para patuloy, O Diyos, sa smitan ng templong ito, mahayag ang buhay meron ka, Panginoong Jesucristo,
na siyang nananahan sa bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Balutin mo ang bawat isa sa amin ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo, at patuloy, Ama, ang kaningningan ng banal na Espiritu mahayag sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat. Ang kinamin na sa hapong ito, ang aming mga dalangit kahilingan na ilalapit po sa iyo ay ipagkakalob mo sa amin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Taas natin yung lahat ng bagay na nais nating ilapit sa ating Panginoong Hesus. Ama naming nasa langit, dumadalangin po kami ngayon. Abutin mo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming asawang may karamdaman, ipagkalubong kagalingan, dakilan Diyos, maging sa aming mga magulang na may karamdaman, pagkaloob mo, Ama, ang kagalingan ngayon ay pinagkakaloob mo sa lugar po na ito, dakilang El Shaddai, at ang kagalingan at kalakasan, dalangin namin, ipagkaloob mo at padaluyin sa buhay ng aming punong lingkod, Yahweh El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo, Ama, ang mga mahal sa buhay ng aking mga kapatid, ang kanilang mga anak, pagkalooban mo ng magandang kinabukasan, Yahweh, sa ngalan po ng Panginoong Hesus. At ang lahat ng kahilingan, Ama, na itinataas ngayon sa ngalan ng Panginoong Hesus, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, aming inaangkin ang lahat na to'y ipinagkaloob mo na sa amin. Sa iyong kapurihan, Yahweh El Shaddai, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ng Diyos ang mga among inyong pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah, glory to God. Palakpakan, papurihan natin ang Panginoong Hesus. Ano ang dadalhin natin sa susunod na linggo? Okay. Isang ting. Isa lang po yun, ha? Isa lang. Isang ting. Okay. Sige po, isang ting-ting lang po yun. God bless po. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay yayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay yayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kapatid, tayo muna ay magsasalmo, wag po tayo munang uuwi. Salamat. Manatili po tayong nakatayo mga kapatid at sama-sama po nating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat.
Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako, ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, salamat sa inyong pag